Yung mga ka-breads, what's up? So, it's been a while ulit, no? Since yung last vlog natin. I guess parang last March pa yung vlog natin. Anyway, so itutuloy natin yung vlog natin, no? Regarding sa thermostat. So, last time kasi pinag-usapan natin kung paano or ano yung importance ng thermostat sa ating kotse. And ngayon naman is paano mag-install ng thermostat. So na-realize ko kasi bakit kailangan installan to ng thermostat. Kasi ang tagal niyang mag-warm up. So let's say parang 15 minutes bago umabot sa normal operating temperature. Which is not normal, no? Syempre, lalo sa mga modern vehicles, mabilis mag-warm up na ngayon eh. Pero sa mga vintage cars, kagaya nitong Kibreds, is may thermostat naman to, kaya lang walang naka-install. So ang gagawin natin, i-install na natin siya ng brand new and original thermostat. Pero before that, no, i-drain natin yung tubig sa radiator kasi nung huling overhaul ko, I guess parang nagamit yata is tubig gripo. So hindi advisable na gumamit ng tubig gripo kasi nagbi-build to ng kalawang over time. So before natin lagyan ng coolant, or kung wala kayong budget, pwede yung distilled water. So before that, i-drain natin or i-flush natin gamit tong Pro 99 radiator flush. So magandang klase to guys, so very effective, tsaka natatanggal talaga niya yung kalawang, pero not to the point siguro na yung kalawang sobrang tigas or kapal na. So tanggalin nyo tong petcock sa ilalim ng radiator para ma-drain nyo lahat ng tubig, and then pag wala na, ibalik nyo ulit. And then, pagka wala na, lalagyan natin itong radiator coolant flush. So, ano ba mangyari pag wala kayong thermostat? So, number one, ano ang napansin ko is matagal siya mag-warm up. So, like I said kanina, 15 minutes bago siya uminit. Pangalawang napansin ko is low power. Siyempre, pagka hindi niya na-reach yung operating temperature, hindi mag-expand yung mga engine parts sa loob para maka-perform siya ng maayos. And last but not the least, syempre, mas lalakas kaysa gasolina. So, yun yung mga disadvantage pag walang thermostat. So, yun start natin, 1:08 PM. Yan. So, ang titingnan natin dyan, ilang minutes bago umakyat to yung needle ng temperature natin. Wala tong ano guys, wala tong thermostat. Ang tama lang talaga guys na bago tayo magkabit ng thermostat sa loob is ma-flush natin yung system para talagang walang any debris or dumi na manggagaling dun sa cooling system natin, kasi gusto natin continuous flowing yung coolant sa loob. Siguro babalikan natin. So kanina nag-start tayo 1:08 PM. Yan, so 2 minutes na. So siguro balikan natin mga 1:15 PM. Phone ko 1:10 PM. So mga after 5 minutes babalikan natin nang naka-on lang. Yan. 5 minutes later. 1:18. So medyo umangat na siya. So parang ilang minutes ba yun? 10 minutes na. So yun yung disadvantage talaga pag wala kayong thermostat sa engine. Pag may thermostat kasi, mas magiging efficient and mas magiging optimal yung operating temperature ng engine, and not only that, mas mag-improve yung performance. Ibig sabihin, mas mabilis siya magwa-warm up. So parang 14 minutes na. So medyo matagal talaga guys pag walang thermostat. Pero pagka may thermostat yan, ano lang yan, 5 minutes lang yan. Medyo ano na yan, mas mataas na yan. So medyo matagal-tagal na natin siya pinaandar. 1 hour later. So pag medyo malamig na, no, or cool to touch na yung engine, i-drain na ulit natin kasama na yung pinang flush natin, tsaka yung dito sa reservoir tanggalin na rin natin, and linisin na rin natin yung loob kasi tinan naman guys, nagkakaroon siya ng residue over time kasi nga yung nasasala niyang dumi napupunta dyan. So ngayon naman para magkaroon lang tayo ng working space, no, or working area, tatanggalin natin tong distributor using 12mm socket sa gilid niya. So pag natanggal na natin to guys, mas magkakaroon tayo ng working space. So tandaan nyo lang guys yung parang gatla niya sa loob. So make sure na nakatapat din yung rotor sa ganong position. So next naman natin tanggalin itong
socket ng thermo switch, and then yung mga wire harness. And then, before nyo alisin tong dalawang 10mm bolts, lagyan nyo muna ng WD-40 para mas madali siyang alisin. Tsaka, hindi tayo kakaba-kaba na may maputol na bolts. So, yun yung pinakaayaw natin pagka luma na yung kotse. So, yan. Dahan-dahan lang natin siyang hilahin. And then, mapapansin nyo guys, andito pa yung pinaka rubber grommet niya dati, nung dating nakakabit na thermostat. Pero kasi tinanggal, kaya yan na lang ang natira, yung pinaka rubber grommet niya. So, alisin na natin yan, papalitan na natin ng bago. And before that, linisin muna natin to gamit ang sandpaper. So, ginamit ko lang dito mga around 400 grit para matanggal natin yung residue and hindi magkakaroon ng leak kapag nilagyan natin ng thermostat. So, pag-usapan natin itong vital na part ng thermostat ay itong jiggle valve. So, para saan itong jiggle valve? So, ang function ng jiggle valve is siya yung nagpe-prevent ng air pockets or parang accumulation of air sa loob ng cooling system. So, para ma-achieve ng jiggle valve yun, doon sa thermostat is kailangan correct yung position ng jiggle valve natin along with the housing ng thermostat. So, merong protrusion part dito sa may housing ng thermostat. So, dun nyo itatapat yung jiggle valve. So, pagkatama yung position ng thermostat nyo, magagampanan niya yung function niya and mape-prevent niya yung air pocket sa loob ng cooling system. So, ikakabit na natin siya. Make sure na correct, no, yung position niya. So, like I said, no, hindi niya magagampanan yung function niya kapag mali ang position ng thermostat. And then, lalagyan na natin siya ng beta gray gasket maker. So, lalagyan lang natin siya sa sides niya, no, sa may rubber grommet niya na bago para mag-sealed properly siya doon sa housing ng thermostat. So, yung tamang amount lang, wag masyadong marami kasi baka bumara siya dun sa valve ng thermostat. And, syempre dito rin sa may sides niya, no, para talagang properly sealed siya doon sa housing ng thermostat. So, after application, hintay lang tayo siguro ng 10 minutes para maging tacky konti yung gasket maker. And, after nyan, lagyan na rin natin tong kabilang side ng housing para properly sealed siya, hindi tutulo yung tubig or yung coolant na ilalagay natin. At pagkatapos yan, i-secure na natin siya. So, ibalik na natin yung bolt na nakakabit sa kanya. So, 10 mm to pareho, magkabilang side. So, caution lang guys. So, dahan-dahan lang sa pagsikip and hand tight lang dun sa mga bolts para hindi maputol. So, ibabalik na natin tong distributor and make sure na correct yung position kagaya nung pagkatanggal natin kanina. Then, ibalik na natin tong 12mm bolt para sumikip. And then, itong distributor cap, i-clip na natin sila pareho. Then, fill up na natin using distilled water dahil wala pa akong budget for coolant. Pero mas maganda eventually, no, kailangan mag-ipon tayo for coolant kasi yun ang nararapat para sa engine natin. So, nag-DIY bleeding tayo guys. So, hindi natin kailangan ng bleeder tool dahil medyo mahal yon. So, ginawa na lang natin, nagkupit tayo ng plastic bottle ng soft drinks and sinikipan na lang natin siya dun sa uluhan niya using electric tape para walang singaw. So, usually, after 15 minutes, nawala na yung hangin sa loob. The next day. So, ayan na, 9:30 na. Or magna 9:30 na. Ayan, ayan. So, alamin natin kung ilang minutes bago siya uminit. Ano, umabot ako. So, ano to, cold start Hindi ko pa nabubuksan to simula kagabi. So, 9:30 na. Nakita nyo ba? 9:30. Ayan, 9:30. So, start na natin guys. After 4 minutes. Yun. So, mas mabilis siya compare sa walang thermostat na almost 10 minutes.
So nakat niya yung time in half para ma-warm up agad. So yun yung gusto natin mangyari guys. Mas bumilis siyang uminit, bumilis siya mag-warm up. Maging optimal agad yung temperature niya, and then para mas maging pino na yung andar niya, or mas maging lean na yung andar niya. 9:34. So yan na. Yan, dahan-dahan na siyang umakyat. Importance ng meron tayong thermostat sa kotse. So okay, so 5 minutes. Ayan, so yun na yan. Unti-unti na siyang umakyat. A few minutes later. Ayan guys, so 9:37. So medyo mataas na yung temp, umakyat na yung temp natin. So pag ganyan guys, mas mabilis pumino agad yung andar. So mas smooth agad yung andar ng kotse kapag meron ng thermostat. So yun yung kagandahan yan, hindi siya ganun napupugak-pugak kasi umiinit na siya agad eh, nag-warm up na siya agad. So mas nagiging optimal agad yung andar niya. Not only yung, so syempre pag gano'n guys, makaka-apekto yan sa natin, fuel economy or sa fuel efficiency natin. Eventually. Ayan guys, so umalis tayo kanina 9:35 ng umaga. So it's 10:14, mga 40 minutes, 45 minutes. So anyway, ganyan na yung temp nya. So maintain pa rin siya na below half. So yan yung optimal natin, normal operating temperature. Yan, ganyan. Sinasabi kasi nila pag may thermostat nakaka-overheat daw. So hindi naman guys, actually, kasi magbavari pa rin yan sa, depende na lang yan sa cooling system nyo. Kung may problema yung cooling system nyo, may barado, may kalawang, may na-stock up na parts, kagaya nito, thermostat. Kung yan, nag-stock up yung thermostat nyo na nakasara, malamang mag-overheat yan. Pagka pangit na yung radiator nyo, mag-overheat yan. Pagka mahina na yung rad fan nyo, mag-overheat yan. Salamat guys sa panonood, at sana marami kayong natutunan at nakukuha ng maraming information about sa thermostat and paano install to sa ating kotse. So hanggang sa muli guys, ito ulit si Breads at si Carl. Nagpapaalam sa inyo sa susunod na vlog and video. Thank you sa panonood and I'll see you next time. Ingat kayo guys palagi. Bye bye.